So, sir, merong panawagan daw yung mga Pro Duterte na zero remittance. Ano po yung reaksyon nyo doon? Um, One para meeting sa akin, naman yun eh. karapatan po nila yon, pero makakasakit yon hindi lamang sa ating ekonomiya, pero sa maraming pamilyang Pilipino na umaasa sa kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay para sa kanilang pang-araw-araw, lingguhan at buwanang gastusin. But that is a peaceful mode of protest na hindi pinagbabawal ng batas. Kanya nga lang, siyempre, makaka-apekto yun sa ekonomiya at personal na mga pangangailangan ng marami sa ating kababayan. May birthday message ka ba kay President Duterte this Friday? Well, ipapanalangin ko siyempre ang kanyang kaligtasan sa malayong bansa at gayon din ang paghilom ng anumang sugat sa kanyang isip, puso at pangangatawan man upang maharap niya itong panibagong hamon bagaman sa medyo may edad na naman sa kanyang buhay. Na paniniwala ko nakahanda naman siya ayon din sa mga binitiwan niyang salita. Itong mga nagdaang buwan at taon kaugnay sa pagkukuha ng ultimate responsibility sa kanyang mga ginawa nung siya'y presidente pa kaugnay ng drug war. Yun? Sir, hi sir, Amor po of Newswatch. Sir, would you say na waste of time na po yung ginawang filing kahapon? Because makailang ulit nyo naman na pong in-explain na hindi po pwedeng gawin tong mga bagay na to kapag hindi in session ng Senate. Hindi naman, may karapatan silang gawin yon at recess naman, dagdag lang sa trabaho namin para sagutin yon, pero bayad naman ang sweldo namin para gawin at gampanan yon. Hindi ko sasabihin waste of time. Baka calisthenics nga ito eh. Baka exercise lang para pagdating ng June 2, medyo limber na at saka nakapag-stretching na sila. But at least they already entered their appearance before the Senate in connection to the impeachment complaint. So now we know who to write letters to, who to send notices to, at kung anong address ipapadala yon kung may kailangan mang gawin ng Senado. Nagawa na rin ng Senado yan sa mga abogado ni Vice President Duterte nung pinurnishan namin sila nung sulat na binigay namin kay Vice President Duterte. So for now, immovable na yung June 3 at least na pagko-convene ng Senate Impeachment Court. Like there's nothing that can convince you to convene it earlier. June 2, di ba ang pag-usapan? Kahit naman makumbinsi mo ko illegal pa rin yun so hindi ko gagawin. I will not do anything that is illegal unless a special session is called, which I doubt. And it will not emanate from me, for sure. Thank you, sir. Yes, sir. Good morning. Asher Cadapan Jr. po from UNTV. Hello. Po. Yung sa suspension of remittance lang po ng OFW, meron po kasi presidente si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Will Senate consider retaliating and canceling or also suspending the tax privilege of the OFWs that will suspend their remittance of their Canceling the what? earnings? Yung cancellation po ng, sabi niya, canceling or Congress. also suspending the tax privileges of the OFWs. Sabi Doon po ni sa mga JDE, magsususpend Congress ng, can retaliate by withdrawing all the doon po privileges. sa mga magsususpend. Not I the don't Senate. think the Senate can do that on its own. It should be Congress. Number 2, it cannot be done during recess. Number 3, I will not advise it. Hindi ito issue ng gantihan. Kung gusto natin pahupain, pababain yung emosyon at tensyon, hindi siguro tamang reaksyon ng gumante at pumatol. Siguro ang tamang reaksyon ay lawakan ng pag-unawa, intindihin at tanggapin ang sitwasyon at hikayatin sila na maghanap marahil ng iba pang pwedeng gamiting paraan para ilahad yung kanilang nasa sa loob at damdamin. Dahil nga gaya ng sabi ko, ang maapektuhan nito ay mga sariling mahal naman nila sa buhay din at ang ating ekonomiya. Assertion lang ako, sir, kasi another raging issue, yung fake news. Anong stand mo doon sa with the snowballing sentiment? And right now, today, I just read Sherwin Garcia is in favor of stricter laws to combat fake news. May cyber law naman tayo, meron naman tayong revised penal code to answer for those kinds of Okay lang yun, but at the back of their minds, at the back of my mind, or foremost in my mind would be the constitutional provision, Article 3, Section 4, that states specifically
no law shall be passed Yeah. abridging the freedom of speech, of Yeah. expression, or of the press. Oo. Now, ibahin natin ang opinion sa nagsasabi ng katotohanan daw o fact daw na hindi naman totoo. Ang pagbibigay ng opinion is almost absolute. Walang fake sa opinion. Pwedeng mali yun sa pananaw mo, Oo. pwedeng hindi ka sang-ayon, pero hindi nangangahulugang fake yun. Oo. Pero, someone who is supposedly a purveyor of news, something factual, that is not true, then dun lamang papasok yung fake news. Kaya hindi sinabing fake opinion eh. Oo. Kaya sinabi fake news eh. Mm. The challenge is how to draw the line between the two. So much so that it will not constitute as a second limitation prior restraint o magbibigay ng takot, pangamba, pagdadalawang isip sa sino mang nais maglahad ng kanyang nasa sa isip bago pa niya ito gawin dahil sa batas na ipapasa natin. So, from your point of view as Senate President, it will not gain much. Magiging maingat kami at dapat maliwanag yung distinction na yon. At hindi magiging magaang yung aming kamay na gawin yan ng ganun-ganun na lamang. Okay. Hello po. Hi, Sir Map po from GMA. Sir, Walang kinalaman to sa building, darling, ha? Sir, di ba lang po na si Section before sa Senado Yeah. for a possible place for them, and then you offered also sa OVP kung meron din po silang gustong gawin. Meron na po bang response, and meron na po bang nirelay din sa inyo si Section? Sinabi nila yung kailangan nila. So, ang gagawin namin, pagpapantayin namin. Ang problema, hindi pa tumutugon yung abogado ni Vice President Duterte dahil nga meron pa silang pending case. Naunawaan ko naman yun. Kino-question nila yung impeachment na inihain ng Kamara. Kaya baka sabihin ay wine-waive na nila yon kung sila mag-i-inspection ng magiging opisina nila, parang sinusukon at sinusurrender na nila. So lumiham sila sa amin at sumagot ng kumamarapatin daw namin ay hindi muna sila mag-i-inspect. Iintayin muna nila na maresolbahan yung pending case nila sa Supreme Court. So hindi kami magpapasya hanggat hindi namin nakukuha yung panig nila kaugnay sa room assignments. I-adapt nyo sila, OBP. I-adapt nyo sa new Senate building. Hindi, bibigyan namin sila ng office space. Hindi, sa impeachment. I thought yung sa Senate Kasi building. siyempre may legal staff sila, may Ah, tatambayan yung mga testigo nila. So kailangan nila ng espasyo tulad ng mga nagdaang impeachment. Kaya natatakot na baka may detention cell na rin doon. Wala namang detention center doon. I thought kasi sinabi mo building, kaya kala ko mayroon kasama sa building. Yung bagong building, merong detention center yon. Oo. Pinapalaki ko lang na hindi naman pwedeng, yung original design, pantatlong tao lang, kulang naman yan. Gano'ng kalaki ang ginawa Bitin mo? pa, dapat may hiwalay sa babae, hiwalay sa lalaki, di ba? Hindi pwedeng tatlo alanganin. Senate Hotel, Hostel naman. hostel. Okay. Question? Wala pa kayo? Tatanong ko muna si SP. Naubos na. Yung opening statement ko, hindi mo half of my tanong ko kanina. 1 year after you're being Senate President, how do you rate yourself? What were your accomplishment to ano? Hindi para sa akin na bigyan ng sarili ko ng marka. Hindi ba kahit ng estudyante at bata tayo, teacher naman ang nagbibigay ng marka at hindi tayo nagmamarka sa sarili natin. So hayaan ko yung aking mga kasamaan siguro magbigay ng marka at hayaan nating yung pagbibigay nila ng kumpiyansa, hindi lamang sa kongresong ito, sa darating na kongreso, ang siyang maging sukatan nun. Kung tama nga ba, sapat o kulang yung ginampanan naming trabaho at tungkulin bilang tagapangulo ng Senado. So, at this early, you're already preparing for the SONA? Prepare, not yet. Yung carpet pa lang in order na. Nandun pa lang kami sa level na yun. Bakit luma na yung carpet niyo dyan sa Senate? Anyhow, Good for 1 year lang yung carpet eh. Tapos nun gastado na eh. So at least kada zona bago man. oo. How would you describe now the present relations of the Senate and the Office of the President? What is there to describe? The last time we met socially was January 13. We will be meeting again officially. May LEDAC yata ang binabalak schedule sometime late May after the election. Mm.
We have a very good working relationship, especially with respect to the passage of laws. Mm. And I believe that the independence of the Senate has been guarded well by its members. Also, the independence of the palace, showcasing the fact that we have a system of checks and balances under a republican system where we have three branches working independently and also side by side with each other. Okay. If Okay lang. Trabaho yun eh. I see it as work. I simply see it as work. Hindi para sa akin na magreklamo, hindi para sa akin na magbunyi, mag-celebrate o maghanda, o magyabang. I just simply see it as work that needs to be done. So naging expert ka na sa compromise. Sabi nila, di ba, leadership is about, in the Senate is about compromise. Not necessarily. I can say that it is to a large extent about compromise. It's about understanding the principles and beliefs of other people and respecting it, and not imposing your own. And finding ways to work with each other despite those differences. Sir, may 12 na papasok sa 20th Congress. Although palaging sinasabi parang your work at the pleasure of your colleagues. So, ina-expect ba natin na yung pagiging Senate President mo ay ma-extend to the 20th Senate? Nasa kamay yun ng mga miyembro ng Senado sa 20th Congress na hindi pa natin alam kung sino-sino dahil hindi pa naman tapos ang halalan. 7 ang re-electionista, 7 lamang ang re-electionista. Kung mananalo silang lahat, so may papasok na 5 bago. Bagong mukha man o datihan na sa Senado, malalaman natin yan pagkatapos pa lamang ng eleksyon. I think the best time to answer that question would be after the elections. Pag nakita na natin yung itsura at mga pangalan na papasok sa 20th Congress. Wala na, ako lang ako, man. Sir, di ba nagkakapalit-palit na, ay, parang natanong, hindi na natin si Sen. Ay, parang may iba pa na parang paalis. Would, as an expert in the election, how would you assess that? Ako nga rin, di nag-a-attend ng alyansa. Ikaw naman, hindi naman ibig sabihin, hindi ko sinusuportahan yun. Ano? Hindi rin ako nag-a-attend. sa Sorsogon nga lang daw. Turo sa akin ng lolo ko, huwag kang pumagitna sa hindi pagkakaunawaan ng magkapatid. Sa dulo, magkakampit, magkasundo sila, kaaway ka na nila. Kaya nating resolbahan nila ito sa pagitan nilang dalawa. Mahaba pa naman ang panahon bago mag-eleksyon. At buo ang paniniwala ko na mas lilinaw ito sa mga susunod na linggo. Lalo na may Holy Week pa na makakapagmuni-muni ang lahat. So, parang hindi na kahit hindi binanggit ni Presidente si Sen Aimee doon sa huling dalawang election ay... Hindi ako magugulat kung sa susunod ay banggitin naman niya. Hindi ako magugulat kung sa susunod hindi uli. Ganun lang siguro ang relasyon ng magkapatid at magkamag-anak. Kaya ayokong pangimasukan nyo na pumagitna ron. On a light note to end our conversations today, at meron pa? O sige. Mami, sana lang. Sir, SP, yung rules of impeachment, how is it shaping up? Tapos, sir, yung pag-aamyenda ng rules and sir, yung concern lang namin kung gano'n siya kaaga yung lahat ng impeachment. options sa pag-amyenda, inaayos na namin. Lahat ng options, ipepresenta namin together with its pros and cons sa mga miyembro pagdating ng June 2. At pagbobotohan namin yon o mag-a-arrive kami ng consensus kung anong magiging hugis ng rules on impeachment. Schedule lang yun eh. Schedule lang yun eh. It's fluid. Kasi pag ginawa mong hapon, limitado yung session namin eh. Mas gusto kong limitado at time-bound yung trial at yung session namin, 3:00 pa rin ng hapon. Para ganun din sa camera, yung mga prosecutors, makaka-attend pa rin ng session. Roughly, I believe it will be finished by that time. Again basta't handa magkabilang panig at hindi sila magde-delay ng kung anumang rason. Napakahaba na ng panahong binibigay namin sa kanila, nagmamadali na nga ang ilan, so wala silang dahilan na hindi pa sila handa o preparado o may ebidensya pa silang hinahanap o kinukuha. Are you satisfied with the way of COMELEC is handling this election campaign?
on the ano naman? Actually, yes, because it just so happens that the COMELEC commissioner is a well-known election law practitioner. So kabisado niya halos lahat ng palusot, lahat ng milagro, pag-iikot sa batas, at kilala din niya karamihan ng mga players. Oh, Dahil dating naging kliyente kliyente niya. rin niya dati. Oh. So it's actually refreshing na yung COMELEC chairman natin ay bihasa sa election law at election processes natin. Kaya kinagagalak ko rin, kaya sinusuportahan ko rin. Yung dalawang bagong talaga na election commissioner na galing sa loob mismo ng COMELEC at hindi na kinakailangan pang mag-practice o mag-aral. Alam na nila yung trabaho given the fact that elections are quite near. Yes. Any more questions? Hindi, kasi natanong ko yung COMELEC dahil sabi niya, he conceded, Chairman Garcia, there's a need really, yung omnibus election code to update it kasi piecemeal lang nangyari, kaya butas-butas yung ano, lalo na sa mga campaign. Kahit na anong code, piecemeal talaga ang amendment. Kasi pag inamyendahan mo yan as a code, Opening isang the provision gates. lang, hindi Oh. napapasa. Oh. So mas maganda yung tinatawag nating bullet amendment sa anumang code. Mas realistic mapasa yun kaysa lock, stock, and barrel. Mm-mm. Baguhin natin yung buo, may isang problema lang, mabibiti na yun. Mm. So by experience, a bullet amendment is by far more practicable and convenient with respect to long codes that was passed by previous Congresses. And some of the, ano, pwede namang administrative na ng COMELEC, di ba? Kaya-kaya na ng COMELEC din, administratively. Ah. You're correct. So, if you have no other question, I'm gonna ask this light question. How is Mrs. Hart Evangelista Escudero taking all these pressures for you? Actually, wala siyang pressure na nararamdaman ka ugnay ng trabaho ko. Yung pressure sa trabaho niya, nararamdaman niya. Kanina, gumising siya ng alas 4, umalis ng alas 6 dahil may shoot siya. Nung nakarang Lunes, ganun din. Gumising siya ng alas 5, umalis ng alas 7 dahil din may shoot siya. Nung nakarang Biyernes, ganun din. Ako ngayon nakakaawa na parang nasa bahay na lang palagi at naghihintay. But your wife has to go travel abroad frequently, especially in Aalis din Paris. siya sa darating na linggo, papuntang Oo. Greece din. O, may iwan na naman ako sa bahay. Inignore mo kanina, sabi ko sa'yo, kahapon nakita ko siya sa social media na kinakantahan ka niya and you were just looking at her. Alin yun? Hindi ko maalala yun. Oh, kasi doon, hindi mo tinitingnan ang post niya eh. Nagsisteps kasi ko palagi sa bahay. Doon ako nagsisteps.